Grabe, umiyak si Chua. Nako po. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, ano? Breaking news po ito. Bakit ko naman nasabing umiyak? Tila umiyak. Hindi ko alam kung sigurado. Hindi ako sigurado kung umiyak talaga. Pero tila umiyak po si Chua at ang kasamahan niyang mga prosekusyon. Bakit? Dito sa mga witness na to. Ay nako, grabe. Sablay po kasi yung pinirisinta nilang witness. To the point na kahit po yung mga senator judge na kilalang kaalyado ni Marcos, iba yung reaksyon. Yan ang ating pag-uusapan ngayon at ipe-play natin yan ngayon. Ipapakita ko sa inyo. Iba po kasi ang reaksyon mismo ng kanilang mga kaalyado. Tila nagpresenta sila ng hilaw, walang alam, at sablay na witness. Alam nyo mga kababayan, ang problema po kasi dito, yung palang simula, yung palang opening statement ni De Lima, doon pa lang napaiyak na ata to si De Lima, baka naihito sa palda niya eh. Baka lang naman. Alam mo yun, kasi yung kanyang opening statement, talaga nga namang pinigilan, pinatigil, dahil pasaway. Hindi sumusunod. Ilang beses na pong nasita ng presiding officer na si Escudero yung prosecution for concluding na as if it is a law yung mga sinasabi nila. Okay? Hindi po kasi dapat ganyan yan. Let the witness speak. Kasi para mong tinuturuan yung witness at para mo na rin sinasabi, ano mo na, parang, inaano mo na, nilalagay mo na sa utak ng mamamayang Pilipino na nanonood, even the senator judge, na talagang merong illegal na ginawa si BP Sara Duterte. Hindi dapat yun. Hindi appropriate yun. Dapat, hayaan mo yung witness nyo. Kaya ka nga nagpipresenta ng witness eh. Para patunayan mo yung mga sinasabi mong pag-aakusa. Tapos, after all the witness has been presented, doon ka magko-conclude. Based on the ganito is ganyan. There is a guilt o sabi natin convicted as dapat siyang ma-convict bilang vice president at dapat siyang ma-impeach. Yun dapat yun. Sa ending po yun. Ilang beses na pong sinita ni Escudero yung mga umuusig kay BP Sara Duterte na tigilan nyo yan. Hindi dapat ganyan. Hindi dapat kayo nagsasalita ng ganyan. Hayaan nyo muna yung witness. This time, inulit na naman ni De Lima. Parang hindi abogado itong si De Lima. Parang hindi niya alam. Or, baka naman, talagang nais lang niyang magpakalat ng propaganda. Kasi feeling ko, itong prosecution, wala naman po talaga silang matibay na ebidensya laban kay VP Sara Duterte. So, dinadaan nila sa drama. Di ba, ganyan din yung nangyari dun sa una, yung si makeup lawyer na nagme-makeup, yung lalaki, puro drama. Yung si Cheldok, no, puro drama, para bang nangangampanya. Eto na naman, puro drama na naman. Etong si De Lima. Medyo na po siya dito. Pakinggan natin tong buo ipi-play ko dito sa aking iPad at pakinggan ho ninyo ha. At nandyan din yan, sa video lalabas din yan. Ito po, wait lang. Wait. Oy, tomate. Okay. Your Honor, may we comment on that matter? Yes, what is the pleasure of Attorney Paul? Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors. Again, I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly be precise and short with respect to your opening statements. You may proceed, ma'am, subject to those reminders. Thank you, Mr. Presiding Officer.
This is about 5 minutes or a little more than 5 minutes. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Honors, Respondent. again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Again, Lima, with all due kindly respect, wind Your up. Honor. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because Yes, this is but, supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position, the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to Your Honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability Same o objection, Your sumusuway Honor. sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it
sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable Ang De Lima, I would sistematikong have to paraan. stop Honor, this you. is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Kindly call your witness, Representative Chua. Ay, nako, pahiya na naman si De Lima. Pinatigil. Una sinitan na eh. Huwag mo nang ano yun yan ha. Proceed to your ano, ipakilala mo na yung witness mo. Ewan ko kung masasabi mong tarantada ba itong babaeng to. Inulit mo pa talaga. Di ba? I mean, what kind of lawyer ikaw? Ano kay propagandista ka, hindi ka dapat lawyer. Halatang halata eh. Kinukonclude niya na yung mga dapat sasabihin ng witness. Kaya nga ho, may witness para sila magsasabi, tapos i-cross-examine, tapos let the judge. Hindi yung ikaw para kang judge. Di ba? Ganun ang ginawa ni De Lima. Ayan, pinatigil pa siya. Keso, nagdadrama pa siya. Maraming mawawala sa spets ko pag pinatigil ako. Oh. Buti na lang matikas to si Escudero. Honestly ha. Pero, hindi kasi sinasabi ni ba medyo malambot pa nga daw si Escudero. Kasi as much as possible, kailangan maging fair. Kailangan talaga hindi maging lenient. Iba kasi yung sa court eh. Kung sa judge siya, baka na-contempt pa yan eh. Di ba? Napagalitan. May mga ganong striktong judge eh. Hindi lang nagpagalitan, na-contempt pa. Dahil tigas ng ulo ay sumunod. Kasi actually hindi lang, dalawang beses sa kanya during that speech, pero may mga una pang lawyer o prosecution na nasita na tungkol dyan. Eto nga, nasita na, pero pinagpatuloy niya pa rin. Di ba? Kaya nga sabi niya, I have to cut you off. Kailangan nang itigil. Kasi tigas ng ulo mo eh. Gusto mo ng bastusan tayo. Parang ganun na salita ni Escudero. Gusto mong bastusan? Sige, bastusan tayo. Tigas ng ulo mo eh. Kita mo na sinabi ng wag mo nang gawin yan, gagawin mo pa, animal ka. Ha? Kung ako yung judge, ganun eh. Kung ako yung presiding officer, tigas ng ulo mo, bata. Bakit ganyan ka, sinabi ng wag mo nang i-introduce mo na yung witness, inulit mo pa. Bobo ka ba o tanga? Ganunin ko yun. Buti na lang, hindi ako senador at hindi ako presiding judge. Di ba? O presiding officer. Anyway, ganun na nga po nangyari. At dahil po doon, ang nirereklamo naman po ng defense, Your Honor, eto, may punto rin yung defense dito eh. Your Honor, since nasabi na, sana naman, una pa lang, parang ganun ang dating, una pa lang, patigilin nyo na. Kasi this is not the first time. This is not the second time. A lot of times. Sana, parang sinasabi ng defense, sana naman, presiding officer, pag sumisimula pa lang at nag-object na kami, at obvious naman na ang conclusion nyo rin as a presiding judge, nagko-conclude na yung prosecution, huwag nyo nang patuloyin. Cut off nyo na kaagad. Kasi, oo nga, napigilan nyo nga pero narinig na ng taong bayan. So, yung propaganda na ipakalat na. Remember, iba po kasi yung hearing, iba po yung press con, at iba po ito. This is an impeachment court. Kung puro pala propaganda ito, di ba? Sabi nga ni Panelo, hindi ito impeachment trial eh. Parang propaganda lang itong impeachment. Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung taong bayan, marami na nagsasabi na nawawala na ng gana dito sa impeachment. Ang haba pa nito, aabot pa to hanggang next year daw. Pero ngayon pa lang nawawala na ng gana. Kasi nga, it's really obvious na hindi ebidensya ang pinipresenta dito kung hindi propaganda lang. And nung nakita nyo yung latest survey na sinasabi, sa latest survey po, sinasabi, ang gusto ng taong bayan, ebidensya ng inyong paratang. Hindi ng
Hindi propaganda sa inyong paratang. Ebidensya ang hinihingi ng taong bayan. Ayan, napapahiya tuloy sila. Ito pa, ipi-play pa natin itong iba pang mga videos na napaka-importante din na ano. Kasi, sa totoo lang, sabi ko nga kahit nga si Lacson, pakinggan natin yung kay Lacson ha. Tingnan ninyo. Natawa ako dito. Feeling ko naihi ito si Chua nung sinagot niya. Wait lang ha. Ito. Pe-play natin yan. Wait lang. Ayan. Senator Lacson may proceed. You have Thank 2 you, minutes, sir. Mr. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. The defense may also respond or comment Yes. with the prosecution. Thank you. We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation rather of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua. You may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. Yung COA, diba? So saan ang galing yung sinasabi niyo may present yung COA po. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody, Your Honor, meron po kasi maybe kami reservation. a retired intelligence officer, somebody like that na maalam mag-handle. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko. Yes, Your Honor, may present po kami pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation. Thank you. Thank you po. Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Power rather is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson. Thank you, You may Mr. proceed, sir. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors. Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round 2. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, ito pong transaksyon na 125, 4 times so yata ito. Tama po ba? Tama po. Alright. Hindi po ninyo na-report ito sa AMLAC? Gaya po ng sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLA rule prohibiting us to disclose po any information regarding No, I'm that. not saying na you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you Opo. agree to that? All right. Yes po. At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts, payable, LDDAP, at saka meron pa bang itong advice to debit account, ADA?
Meron po silang advice na nai-issue po yan. Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts? I Payable. think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this. Okay, all right. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros. Una, pag-usapan muna natin yung kakatawa talaga ito. Pag-usapan muna natin yung yung sinasabi ni Lacson na wala daw competent na witness. Kasi tama nga naman. Sinasabi nyo, may withdrawal. That's a fact. That's a fact that there is a withdrawal. And there is nothing wrong with having a withdrawal of such. Diba? So, the witness, itong particular na witness na ito, yung land bank, manager o whatsoever ang kanyang posisyon, ay wala po siyang napatunayan na kaduda-duda. Ang napatunayan lang niya ay may withdrawal. So, alam naman natin may withdrawal. Tapos na sapat yun eh. May withdrawal. Okay, next witness. Tapos na yun. Ang tanong, anong ginawa doon sa withdrawal? Di ba? Doon pa nga lang sa issue ng withdrawal, ang dami na pong loopholes. Hindi niya masagot ng diretso. Ayon na rin yan kay Tulfo, di ba? Kay Erwin. Tinatanong siya. Lagi niyang tinuturo, hindi sigurado. Hindi, doon sinasabi niya wala siyang kaalaman. Ang may kaalaman, yung isa. Parang every time na lang, laging ganun. Wala silang kaalaman. At ang may alam, yung in charge sa time, bakit ka na andyan? I mean, bakit ka pinresinta ng prosecution? Alam ko, naandyan ka dahil sinumpina ka ng prosecution. Pero, bakit siya pinresinta ng prosecution na wala naman siyang napatunayan? Remember, ang pinatutunayan dito ay yung paggastos o paglustay daw di umano ni BP Sara Duterte ng confidential fund. Pero dito, ang sinasabi lang, paulit-ulit, ay yung merong na-withdraw. At sinabi nila sa AMLAC na hindi nga hindi nga suspicious eh. Kasi dalawa yan eh. Unusual and suspicious. Ipapaliwanag natin yan ha. Bakit? Remember ito, sa bangko, pag ikaw nag-withdraw ka ng mahigit 500, at that time 500,000 eh. Pero ngayon, I think 1 million na. O nag-deposit ka ng 1 million o nag-withdraw ka, ay matatawag na unusual yun at kailangan natitrigger ang AMLAC. Okay. Remember, this is a department. This is a Department of Education. Aba, naturalmente lalagpas ng 500,000 yan. 500,000 ha? Yung ordinaryong Pilipino pag nag-withdraw o nag-deposit lagpas ng 500,000, yan pa kayang isang departamento. So, doon sa issue ng unusual, ay hindi ho ibig sabihin illegal. Mamaya, papaliwanag natin yan. Itatanong din sa witness. Pero yung sinasabing suspicious, yun ibang usapan yun. Ano yung suspicious? Ibig sabihin, hindi siya pangkaraniwan at sunod-sunod at kahina-hinala. Mukhang, kaya nga suspicious mukhang illegal. So, dito, hindi nga napatunayan yung part na yon. Hindi nga nila masagot kung ito is suspicious. Tapos, hindi man lang sila nagpresenta ng, sabi nga ni Lacson, competent witness para magsabi, sandali, yung pag-withdraw ng ganito kadalas ay yan ay hindi ho tama. Kasi sa confidential na issue o yung sa ganyang klaseng area, yung intelligence, hindi naman ganyang kalaki ang withdrawal. Sana ganun yung sinasabi ni Lacson. Sana merong isang confidential na what do you call this,
parang spy, agent, na may kaalaman sa confidential funds, sa intelligence funds, na magsasabing unusual yung ganyan na pagwi-withdraw. Eh wala nga. Tapos dito pa matindi nung tinanong si Chua. Kaya nga, hindi ko alam kung umiyak to si Chua eh. Sabi ni Chua, sabi niya, hindi, meron pa po kami na inihandang witness. Sabi ni Lacson, pina-check ko sa staff ko, wala na. Ano yung sinasabi mong meron pa kayo? Tapos ang biro na lang ni Escudero, baka confidential. Ganyan kayo pinagtatawanan na. Kasi hindi pa pwedeng surprise witness. Kasi court to eh. Hindi naman po ito propaganda. This is a court. Hindi pa pwedeng surprise. Kailangan ipresenta mo na kagad yung witness mo. Ipakita mo na yung witness mo. Sabihin mo na, ipapalista mo na yan. Isusumpinan na yan. Hindi yung pwedeng surprise or confidential. Ay bay, gago pala talaga itong mga prosecution na to. Nasita tuloy sila ni Lacson. Siyempre, tinanong naman yung defense ni Escudero. Sabi niya, kayo, meron ba kayong witness na tunay na sabi niya, we have reservation. Okay, bakit reservation? Ibig sabihin nun, pag meron silang pinresentang witness, maybe, magpipresent kami ng aming witness na tatabla doon sa witness nila. Kaya reservation, hindi pa sigurado. Diba? Biglang humiritan naman si Escudero. Okay, kaya lang, pasensya na kasi confidential pa yung witness nila eh. Kaya, nagigets ninyo? Kaya importante na pinalilista yung mga witness kasi hindi pa pwedeng one-sided ang pagpipresenta sa court. Dapat both side pinipresenta. So kung magpipresenta sila, magpapalista sila, ikaw naman bilang defense, magpapalista ka rin na susuplak dun sa kanilang witness para ngayon magbabanggaan ng ebidensya at yung judge ay magja-judge. Ganon po ang sistema sa korte. Hindi pa pwedeng confidential ang datingan. Chua, abogado ka eh. Alam mo ang problema kasi dito sa mga prosecution, feeling ko, hindi ito mga trial lawyer. Ito yung nag-bar, pumasa, nagkaroon ng titulong lawyer, attorney, tapos biglang tumakbo bilang public official, bilang congressman o councilor, si Chua kasi galing siya bilang councilor yan eh. Biglang tumakbo, hindi na nag-practice. So, walang kakaranasan sa trial court. Siguro kung meron mang karanasan yan, baka nung dinimanda sila o di kaya naman nung sila'y umatin. Pero hanggang ganun, hindi talaga sila yung umusig, hindi sila yung litigator, hindi sila nasa defense, wala silang kaalam-alam. Kaya tingnan nyo, puro sablay. Hindi nyo napansin. Ang alam ko, meron lang akong siguradong karanasan dyan. Siyempre, siguro naman si Diokno kasi din yan eh. Malamang sa malamang may karanasan yan. Pero gayon pa man, dito sobrang sablay na po. Alam mo kung sino lang tingnan nyo, tatlo na yan. Si Lacson, si Raffy Tulfo. Ay, hindi pa pala. Wala pa pala si Raffy. Si Erwin pa lang. Okay? Tapos, alam mo kung sino lang ang sumang-ayon? Ito si Ontiveros. Ipi-play ko sa inyo kung sino lang sumang-ayon. Ontiveros for second round. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Kanina sa prosecution, involved limit. Magkano po yung cash involved limit? Sa branch po Sa namin. branch ninyo? Oh, pwede ko bang hindi sagutin po yan for security. All right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede nyo sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So, in any given day po kasi, talagang wala po kami branch. So,
Pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions po ng branch. for the Magkano day. po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us, mga ano po, maybe, mga 20 M po. 20 M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then, sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo? Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center? Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin. And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day? Opo. Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina Opo. sa prosecution. Opo. Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President. Sa experience, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque. Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso? Meron naman po kasi silang inisyong advice. So binase naman po natin yung check Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded. Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in Opo. cash. Opo. Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a... Ay, nako, parang tanga si Ontiveros. Di nyo nakita? Nakita niya yung style niya. Yung style niya, pinalalabas niya na bakit may unusual. Yeah. May kaduda-duda. Kasi dito kasi, ang goal dito ng mga propagandista, itong prosecution at saka si Ontiveros parang nasa prosecution eh. Hindi pinaprosecute niya. Alam mo yun? So, ang ano nila kasi dito, magkaroon lang ng duda. Yun ang importante sa kanila eh. Magduda ang taong bayan. Magduda yung senator judge. Eh dito, sa mga tanong ni Ontiveros, napahiya siya. Di ba, tinanong niya kung tumatawag ba kayo doon sa parang office nyo para kumuha ng pera. Ano sagot? Oo. Pag lumagpas ba ng 20 million, tumatawag kayo? Actually, sabi niya, kahit hindi tumagpas ng 20 million, talagang tumatawag kami noon kasi kumukuha kami ng pera doon. So, ibig sabihin, there is nothing na pagdududahan mo. Tapos tinanong niya pa, di ba? Sa 3 dekada mo nang nagtatrabaho dyan, meron ka bang nakitang hihigit pa sa pag-withdraw ng ganyan? Yung style ni Ontiveros eh. Akala naman niya siguro kakagat yung witness. Sabi niya, wala po akong kaalaman kasi digital na ngayon eh. Digital na po ang withdrawal. So, hindi nang kailangan ng presensya ng tao na para pumunta doon. So, sa madaling salita, yung gustong palabasin ni Ontiveros na first time in history, ganito ang withdrawal. Paya na naman ang ulul. Sabi ko nga, kawawa naman to si Ontiveros, ano? Kasi, alam mo, dapat sa susunod, mag-research ka muna na maigi.
Tapos tinanong niya pa, sa tingin mo ba otorisado ito ni Vice President Sara Duterte? Matik naman anything na lumabas sa departamento kailangan otorisado. So parang sa kanya, sinasabi ng witness, not directly but indirectly, sinasabi niya there is no suspicious. Which is din naman sinabi niya sa mga ibang statement There is no suspicious sa nangyari. Unusual because, again, dahil sa paglumagpas ka na ng 500,000, kailangan nang i-report sa AMLAC. Matik yun. Mapaprivate, mapapublic. At that time, pag lumagpas ka na, ano na po yun? Hindi na pangkaraniwan. Hindi naman po ibig sabihin ng hindi pangkaraniwan ay illegal. Sabi ko, alam mo, dito talaga pahiyang-pahiyaho itong si Ontiveros kasi, alam mo, ang problema sa kanya, pinipilit niya yung gusto niyang lumabas. Eto, panoorin naman natin yung kay Raffy Tulfo. Maganda ito kasi mismong yung mga kaalyado ni Marcos, nakikita na palpak itong witness. Ito, wait lang pakita natin. Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajarda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct? Yes, sir. Now, anong mga dokumentong sinamite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Ano ibig sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajarda ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala? Wala. Laway lang? Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO. Right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the BP. Or kung ayaw ni BP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Who happens to be Fajarda. And you said wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo. During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda, pero parang hindi naman niya na-mention na SDO. No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Fajarda doon, presenta yung sarili niya, sinabi niya, akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige. Yes, So hindi sir. kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular? Wala pong na-present sa amin, sir. Wala. Okay, so paano niyo malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw o makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd? As payee of the check, in-honor na po namin yun. As pay of the check. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajarda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before? Si Miss Sonia De Leon po. Sino po si Sonia De Leon? Siya po ang head ng cash division ng DepEd. Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what, nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajarda ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala. Wala, sir. Thank you, Madam.
Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajarda. Correct, ma'am? Yes, sir. So kung kanino nakapangalan yung cheque, doon yung ibibigay. Yes. Yung cash o kapalit Yes, yung Your cheque. Kung SDO man siya o hindi. Pero sangayon sa COA Circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan cheque. Hindi nyo na po alam yung bagay na yan. Nag-ano lang po kami sa page ng check, sir. Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Alam mo, eto hindi ko alam kung pinalalabas ba ni Tulfo, ni Rafi Tulfo, na merong discrepancy doon sa pag-withdraw. Hindi ko alam kung nagiging sarcastic siya by saying, na bakit iba ang nag-withdraw? Pero nilinaw naman noong sa Land Bank na syempre kung nakanino yung payee, ala naman ibigay sa iba kung ibang pangalan na andyan. At ano naman yun? Yun po ay bank standard na pag may payee, pangalan ko, ito pangalan ko, tapos magbibigay ako ng ID, at ako yan. Bibigay sa akin yung pera. Karapatan yun nung may hawak ng cheque. Diba? Hindi ko alam kung nagiging sarcastic lang si Rafi Tulfo or gusto lang niyang palabasin na merong discrepancy ginawa ang office, not office of the Vice President, but the DepEd in relation with their secretary na si VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung yun ang pinalalabas niya. But one thing is for sure, dito sa mga bagay na to, ang nabibiyak, hindi naman si VP Sara Duterte. O ang parang nasusuplak o napapanatan ay hindi si VP Sara Duterte. Kung hindi, yung witness. Kung sinasabi nga dito, parang sinasabi ni Escudero, bumase kayo sa payee. Hindi kayo bumase sa circular ng COA na dapat kung sino yung SDO, siya dapat ang kumuha. Diba? Tinanong niya yon. Ano sagot niya? Opo, sa payee. Hindi niya alam yung sa circular ng COA. So dito, makikita mo, na loob-loob ko, walang kwenta pala yung witness nyo. Hindi niya alam ang takbuhin. Hindi niya alam ang patakaran. Diyan palang basag na siya. Di ba? Pagpasensyaan nyo na, hindi ko binabanatan yung witness pero diyan pa lang, malalaman mo na meron ng pagkakamali yung manager. So, kung meron palang pagkakamali yung manager o itong Tagalan Bank, paano ka makakasigurado na yung sinasabi niya na mga withdrawals ay suspicious? Hindi. Wala. Ibig sabihin, this person has no credibility in terms of movements of money inside the government. Yun yung nabasag dyan. I'm not sure kung yun ang gustong palabasin ni Rafi Tulfo o baka gusto niyang palabasin ay sirain yung sistema ng ginawa ng DepEd. Pero ang siguradong lumabas dyan ay walang alam yung Tagalan Bank pagdating sa transaction within the government. So therefore, if a witness na pinresent ng prosecution walang knowledge, hindi alam ang sistema, so hindi siya pwedeng maging sapat na witness or competent witness against doon sa paglulustay ng pera. Naintindihan niya ibig sabihin? Remember, ang pinatutunayan dito is not yung transaction. And the burden of proof, hindi sa defense. Kaya nga hindi na nagtanong yung defense Bakit? Doon pa lang sa mga tanong ng mga senador, sumabog na yung credibility nung witness na pinresenta ng prosecution. Ibig sabihin, walang alam. Hindi ka panipaniwala. Kasi walang alam pagdating sa transaction within the government. Yan yung sinasabi kong kapalpakan ng prosecution. Sobrang palpak ng prosecution, nagpresenta sila ng witness na hindi alam ang takbuhan sa loob o proseso sa loob ng government. Dito pa lang sa simpleng tanong,
ni Escudero. So hindi nyo alam yung circular ng COA na dapat sa SD wala ibibigay yung pera. Basta doon sa PAYE. Doon pa lang sabog na eh. I mean, wasak na yung credibility ng witness. Kung wala ka palang alam, madam, kung ako nga yung witness, kung ako yung, hindi, syempre, kung ako nga yung senator judge, tatanong ko na lang, kung wala ka palang alam, anong ginagawa mo dyan? Hindi mo pala alam ang takbuhin na nangyayari within the government agencies. Kasi remember, Land Bank is a government agencies and DepEd is a government agency. Therefore, they're governed by COA in terms of transaction ng pera. Hindi niya alam. So, paano mo masasabi na tama yung ginawa nila na nireport yung unusual? Doon pa lang sabog na po. Kasi yun ang pinalalabas ng prosecution dito. Ang goal ng prosecution dito, magkaroon ng duda ang mga senator judge at ang taong bayan na there is a kaduda-duda, doubtful withdrawal of money from the DepEd. Wala nga. Ito pa ang paliwanag ni Chis Escudero na napakaganda ho. Sabi ko nga, pahiya ho dito. Just a clarification. Ma'am, kanina po nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo nga, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Ang aking pagkakarinig. Opo, mga last 10 million. So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case ito pong ahensya na ang DepEd po? Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki dahil sabi nyo kanina ay unusual? Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5. Ito na po. Opo. So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount? Anong pong February, sir? Ito na po, last question, Mr. Presiding Officer. Nangyayari po ba itong ganitong kalaking amount, ganito kalaking halaga na withdrawal sa ngayon? Ay, during my time, wala na po yung. Yun lang pong tatlong yun. Ito lang. Well, hindi na po nasundan. Wala na po. That's all. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other senator judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba. Yes, Your Honor. Suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report as STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangang i-report. Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba? Opo. Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak nun ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng bangko, matapos niyang mahawakan yung pera, siya na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayun din, paglabas niya ng bangko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya yung gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon. Opo. Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon? Yes, Your Honor. Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon. Yes, Your Honor.
That would be all, Ms. Campuzano. Are there any other interjections or interventions by any of the senator judges? Ito, ang ganda niya na yung sinabi ni Escudero. Yung, ang unusual ba, masasabi mong may kaduda-duda? Hindi. Diba? So ano yung suspicious? Yun yung may kaduda-duda, diba? Merong something. Tapos, hindi nyo napansin, sinundot pa dito ni Escudero yung pag ibinigay ba doon sa taong nag-withdraw? Kasi tinanong ko din sa sarili ko yan eh. That's a good question. Tinanong ko sa sarili ko yan. Paano kunwari nag-withdraw ko? Siyempre, nilabas na yung pera. Nasa cashier ako. Meron ako winidraw na 100,000. Pag-withdraw ko. Tapos biglang hinold up yung bangko. Yung 100,000 ba na yun, nahawak ko na. Natanggal na siya doon sa bangko kasi na-withdraw ko na eh. Sabihin, wala na doon sa account ko. Hawak ko na. Yung bang pera na yun ay insured pa. Ibig sabihin, babayaran pa ba ng bangko sa akin yun? O pag na-hold up ako? Tama yung tanong niya eh. Alam mo kung bakit niya tinanong yun. Sa tingin ko kasi remember, ginawan pa ng issue ng prosecution yung pag-withdraw daw, lumabas sa fire exit yung taga-DepEd. Remember? Tapos, sabi nung tinanong nung defense doon sa witness, yung fire exit ba, anong likod nun? Yung paglabas mo, anong labas nun? Sa DepEd na. So, kaya lumabas doon. Una, malaki yung pera. Pero ang pinalalabas ng prosecution, tinatago yan, kaya lumabas dyan. Ibig sabihin, merong something dyan, kaya lumabas dyan. Yun ang pinalalabas nila eh. Kaya lang, dito kasi, since malaki nga yung pera, kahit ako, 1 million lang. Kung pwede lang ako mag-exit sa ibang exit na hindi makikita ng mga demonyong mga magnanakaw dyan, gagawin ko eh. 1 million lang. Halimbawa lang 1 million. O 500. Siguro nga kahit 100 lang eh. Kung pwede lang ako mag-exit sa iba para hindi ako makita, gagawin ko. Dito, nagkataon yung fire exit, paglabas mo, DepEd na. So, hindi ka makikita sa labas. Sabi, ito yung, kasi yung land bank nasa loob ng DepEd. So, paglabas mo sa harap, lalabas ka pa. Ngayon, dito sa fire exit, diretso ka na sa DepEd. May security guard na dyan. So, safety ka. So, that's the only way, that's the only reason bakit sa likod o sa fire exit lumabas. Safety. Hindi dahil tinatago. Kasi pinalalabas ng prosecution, tinatago, kaya doon nag-exit. Na-prove yan ni Escudero. Sinasabi niya na once ba na-withdraw at na-hold up yun, sino na-hold up? Yung nag-withdraw o yung bangko? Yung nag-withdraw. So doon lumalabas, it's for the safety of that particular withdrawal. Tatawa ako eh. Ito pa, ang ganda pa ng point nito ni Robin Padilla. Ito, pakinggan ninyo. Senator Judge Padilla first. Apologies, Senator Alan. Senator Judge Padilla for his interjections. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba? Yes, sir. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay. Maraming salamat po. Sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay sa Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already
clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness. Good afternoon, sir. So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds? No, sir. Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi for example, kung sa Malacanang ka naka-assign, and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes, sir. If they don't, if it's just a one time that year, oh, unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niyo. Di ba in your case kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So so yung pag tinanong sa'yo usual, you're just being honest kung again, kung if it's usual or not usual or unusual, right? Yes, sir. Or put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones, it's not unusual to be loved by you. Di ba? Kung yun ang usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya? Di ba? So I think yun din yung isang clarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. Na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na to itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have confidential funds? Your Honor, I believe that this is the first time that Yes. DepEd received confidential Yes, funds, Your in Honor. fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think 2 lang kami o 3. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP, same amount. So ito, maganda itong punto ni Senator Robin at ni Cayetano. Sabi ni Senator Robin, ang unusual ba masasabi mong illegal? Yung hindi pangkaraniwan? Hindi. Yung suspicious, yun yung medyo mukhang illegal. 'Di ba? Suspicious nga eh. So dito na clear ni Robin na walang illegal sa ginawa ng office o DepEd o ni Vice President Sara Duterte sa confidential fund. Unusual lang ito kasi first time nagkaroon ng confidential funds sa DepEd. Tapos sinugundahan ni Cayetano ito. Sinugundahan ni Cayetano at sinabi niya na ganito kasi yan. Pinaliwanag niya yung unusual at hindi unusual. Di ba? Kung nasa Malacanang yung land bank na yon, hindi unusual ang mag-withdraw ng confidential funds kasi talagang merong confidential funds ang Malacanang. Since first time nagkaroon ng confidential funds ang DepEd, so unusual na ito. But it doesn't mean it's illegal. Kaya nga sinigundahan niya pa Sabi niya, ako lang isa siguro, mga 2 lang data sila, na nagsabing instead na magkaroon ng confidential funds ang DepEd, bakit hindi na lang ilagay din sa OVP, Office of the Vice President, since siya naman ang Vice President din. So sa madaling salita ganito, unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na may confidential funds ang DepEd. Bakit? Diyan ang pumapasok yung salitang bakit. Kasi nga po, remember, yung mga NPA, yung mga makakaliwa, diyan sila nagre-recruit para umakyat sa bundok at magrebelde. Na hindi yan napigilan ng mga nakaraang administrasyon na hirapan dahil wala sa radar nila. Hindi nila malubos maisip na ganun kasama itong mga NPA na to, mga kaliwa, na nire-recruit mula sa eskwelahan. Since may experience si VP Sara Duterte sa Davao
'di ba? Doon sa mga nakalimutan ko na ng pangalan ng mga eskwelahan doon na pinagre-recruitan ng mga NPA. May experience siya diyan. So, first time na yung DepEd Secretary humingi ng confidential funds upang sugpuin ang mga NPA sa eskwelahan. Kasi laganap na ang mga NPA sa eskwelahan. So first time. In other words, unusual. Hindi pangkaraniwan. But it doesn't mean masama. Nakukuha nyo. Yun yung pinapoint out ni Cayetano at ni Senator Robin. At yun din, napatunayan dito sa impeachment ngayong araw na to, hindi masama ang ginawang unusual na pagwi-withdraw kasi nga may confidential funds na ang DepEd. And first time in history na magkaroon ng confidential funds ang DepEd dahil nga gustong sugpuin ang simula ng NPA sa ating bansa. Kasi doon sila nagre-recruit eh. Pansinin ninyo, pabata ng pabata ang mga NPA. Kasi doon po sila nagre-recruit. Di ba? Ano ang madalas na, kunwari, yung di ba, na umaakyat sa bundok at nakikipagsagupaan sa ating mga military. Alam na military yan eh. Ano ba ang pinaka nakipagdigmaan sila? Minsan meron sila matatagpuan mga pare-parnalya ng mga makakaliwa, lalong-lalo na yung kabataan. Party list, nakikita nila dun. Naibalita yan. Ilang beses na po naibalita yan. So, ibig sabihin, first time, unusual, but there is no illegal. In other words, walang paglulustay ng pera. Iyan ang napatunayan ngayong araw na ito. O kahapon pala. Kasi umaga ko i-upload. Yun ang napatunayan ng impeachment na wala pong paglulustay ng pera sa office o sa DepEd. Yun ho ang malinaw dito. Kaya mga kababayan, manood lang kayo ng manood ng ganito kasi iba ho ang lumalabas sa media eh. Pero sa social media ito, wala po akong fake news dito. Lahat po ito galing mismo sa impeachment. Pinapaliwanag ko lang sa inyo in a very logical way kung bakit walang napatunayan dito sa kanilang witness na walang irregularity o walang kaduda-duda o suspicious na transaction. Unusual? Matik yan. Kasi first time nga may confidential funds ang DepEd eh. Kaya unusual yung kuha ng pera, withdrawal ng pera. Pero there's no suspicious at ibig sabihin nun, walang paglulustay ng pera sa DepEd. So, paano yung prosecution? Umiyak na lang kayo ng umiyak dahil olat na naman kayo dito sa araw na to.